inyo na about my journey sa aking pag-delivery no, sa aking panganganak dito sa Cebu sa maternity. So, nanganak po ako bali na-admit ako ng October 20, then nanganak ako ng midnight, bali ano na siya, around ng October 21. Nanganak ako is 12:26, so midnight time na, so it's October 21 na. So, i-share ko sa inyo yung karanasan ko sa panganak dito sa Pilipinas, no? Kasi dati, nanganak ako sa Turkey 2 years ago. Doon sa Turkey, ikwento ko muna back to sa Turkey tayo kung ano yung experience ko doon at saka dito. Baka ma-confuse kayo bakit ko i-compare. Talaga i-compare ko kasi iba yung style ng panganak dito sa atin sa Pilipinas. So, back to the Turkey. Yung na-admit ako sa Turkey, sa delivery time na, doon, bali nilabasan na rin ako ng tubig, pero hindi pa yun siya yung parang partial lang yung water ko, hindi pa talaga as in pool. So, doon sa Turkey, so admit na kami, diretso na ako sa room, kasi iba doon, hindi ka nila ilalagay sa emergency, sa kwarto mo mismo ka ilalagay. So, bali doon, lalagay ka sa kwarto, tapos yung room mo, nandun yung monitor, yung nilalagay dito sa tiyan natin, para malalaman ko si baby ba bumubusog o maano siya. Basta yun. Then, pag hindi pa, dadalhin ka muna sa papalakarin ka muna sa hallway, tapos balik sa kwarto, tapos meron sila yung malaking bola yung ginagamit sa pag-yoga. Yun ipapagamit sa iyo para ipapa-open ka doon para yung pelvic mo para mag-open. So, in short, sa Turkey po, hindi nila pinapwersa at hindi rin nila ina-IE. Doon, ultrasound ang gamit. Dito, sa experience ko dito, no, grabe as in trauma ang nangyari. Kasi, since pagka nandun ako sa emergency, back to dito sa maternity. Kasi nga, diba sa Turkey, sinabi ko sa inyo doon, 0 IE sila. Hindi ka a-IE-in, hindi parehas dito sa atin na IE, IE, IE. So, yun na. Hanggang sa nanganak na ako sa Turkey, lumabas yung bata. Hindi po nila, pinaputok yung panubigo natin. Yun ang pinagkakaiba doon sa Turkey. Normal yung pagdi-delivery mo. At normal din yung pin mo, yung papalakarin ka nila. Hindi yung nakahiga ka talaga ka ng dextrose. Doon, 0 dextrose din sa Turkey. Yun ang pinagkaiba nila doon sa atin, tsaka sa Turkey at tsaka dito. So, balik na Pilipinas. Ayun nga, na-admit na nga ako. So, nandun ako sa delivery. So, pag-abot ko sa delivery, hindi pa delivery, emergency ng maternity. 5 cm pa. So, inaiiyak ko doon, 5 cm pa. Tapos, gumawa sila ng test kasi necessary daw ang test ng HIV. So, ginawa nila ako ng test kasi yun na lang din ang kulang sa lahat ng lab ko. Then, siguro mga round of 9:30, dinila na ako sa labor room naman siya nakita ko ng laboratory. Labor room, kung saan yung nandun lahat kayo nakalumbay, lahat kayo ilang beds yun doon. Yun nandun yung mga anak na meron nilalagay kayo dito aparato sa tiyan mo. Doon, pero na ano lang ko sa yung bed. Kasi pagdating ko doon yung bed, parang mayroon ng unang nakahiga doon, tapos hindi nila binihisan, hindi nila tinanggal yung beddings, pinalitan ng bago kasi halata mo naman pag meron yung gamit na kasi yung parang kumot niya, lukot-lukot na nandun sa paahan. So ikaw, sabi ko, ba't parang hindi binihisan? Tinanggal lang. Siyempre, nagbabayad ka, diba? Yung binayaran mo sa ospital na hindi naman sabi mo napakamura. Then, yun na nga. So, nandun ako sa sa labor room. Ang nangyari doon, diba 7 cm na ako pagdating doon. Alam niyo ang nangyari, hindi relax yung pag-labor mo. Instead na parang yung feel mo comfortable ka sa panganak mo, hindi ganun ho ang nangyari sa loob sa akin sa maternity. Ang nangyari doon, stress kaayo. Alam niyo bakit? Kasi wala silang ginawa, IE ng IE, nakailang IE sila. Saka kaano nila ng keyfay mo
parang doon ka nalamog. So, yun nga, ang nangyari, kasi hindi pa siya, 7 cm pa. So, ang ginawa nila, bale parang pinersa nila yung pag-ai, tapos sasabihin sa'yo, sige, iri. Pero hindi pa kasi pumuputok talaga yung panubigan ko. So, sabi na, iri. So, iri ka din, sunod ka din sa kanila. Parang, ang nangyari, pwersado ka nilang, pwersahan silang paanakin ka. Instead na, dapat relax ka sa panganak mo, mapil mo. Doon hindi. Tsaka, ilang dextrose yun nilagay nila sa akin, 3 yung dextrose yung sa emergency. Tapos pagpasok ko na doon, kasi nga, tumaas yung BP ko, low blood lang naman talaga ako. Biglang tumaas yun, nilagyan nila ako ng isa ka dextrose para sa BP, kasi tumaas ako sa blood pressure. So tumaas yun, bali 3 silang lahat. So anong nangyari, pagka 8 cm na, nag-decide na sila, grabe, ang tagal yung parang miya, sige sila, sige yung finger nila pasok sa pipi mo. So parang nangyari doon, pinaputok na nila yung yung panubigan ko pag dating na 8 cm, pinaputok na nila. Then nag-wait pa sila kasi tabaan pa yan. Ang nangyari, kasi nga sa sobrang stress ko sa kanila, umandar yung panic attack ko. Buti na nga lang yung OGT na si John, taga UC, siya na nurse, hindi ko rin natanong ang apelido niya, basta si John. Tinulungan niya ako na makalma, kinuwentuhan niya ako na na kaya mo yung ganyan. Kasi nga nag-mandar yung panic attack ko, kasi nga sa ginawa nila na parang persahan talaga ka paanakin ba, hindi yung normal way na mga anak na talagang puputok na lang yung panubigan mo, yung ganun ba na pangyari na hayaan ka lang yung normal delivery, hindi yung persahin hanggang pumutok. Yun nga ang nangyari din, yun na, di ba, na nila, pinunit na nila o ginunting na nila yung panubigan nga ng bata para lumabas. So ang nangyari din, kasi sila tanong sila, feeling mo ba, natatay ka na? Sabi ko, hindi, masakit na yung balakang ko, Sabi, hindi pa yan, kasi masakit ng balakang. Pag natatay ka na, sabi mo, kasi sa akin po, baliktad, hindi ako nakakaramdam yung natatay, talagang balakang. So, ang nangyari, parang, pagputok na ng panubigan, siguro hinihintay lang ng 10 minutes, yun, lumabas na siya. Doon ako nanganak sa labor room nila. Hindi ako nanganak doon sa delivery. So, doon ako nanganak sa bed kung saan ako nakahiga. Di ba, ang bilis ng pangyayari, doon ako nanganak. Tapos, syempre, hindi mo naman kayang pigilan yan. Tapos, may isang midwife na, or a doctor siya, na nag-jump talagang, pero sa niya, pa i-close yung legs ko, hindi ko na kaya talaga siya kahit i-close mo, kasi nandun na talaga siya, nakababag na talaga siya, palabas na talaga siya. Hanggang doon na lang talaga sa doon ko na siya na ianak sa labor room nila. So, hindi kami umabot sa delivery room. Tapos, tinransfer na lang nila, kinuha na lang yung baby, tinanggal na lang yung cord, yung pusod niya, tapos dinala na doon sa labor room. Tapos, bali ako, sinunod na lang din kasama yung bed. Dinala na ako doon kasi nga, tanggalin pa yung placenta, kasi yung placenta nandoon pa. Then, pag abot din doon, ganun pa rin, pa rin sila. Sobrang sakit na yung, alam mo yung pakiramdam mo na, gusto mo, yung mga anak ka na, gusto mo yung panganak mo na relax ka, hindi ka matatakot, hindi ka maninervyos, kasi alam mo safety ka sa kanila. Nandun naman yung safety. Yung at least ang anak ako safety, walang complicated, kasi 1 day lang, nakauwi na kami, 21 ako ng anak ng midnight, then pagka 22 ng hapon, discharge na kami, actually morning, so natagalan lang kami dahil nga sa paper. So yun lang, ang hindi ko lang gusto talaga dito sa sa panganak ko ngayon, sa last, sobrang daming IE. Hindi ko alam bakit ganun yung nila, na pwede naman sigurong idaan natin yung sa di ba, sa ultrasound. Ang problema, wala din silang ultrasound. Hindi ko alam dito sa atin sa Pilipinas bakit yung ibang hospital or clinic sa prenatal, wala silang sariling ultrasound.
Hindi para sa ibang bansa na kumpleto yung clinic mo, kahit yung clinic mo ay hindi kagandahan, meron silang ultrasound. Dito wala. Dapat yung pinapokusan din ng ating DOH, di ba? Na yung mga under government, kasi ang alam ko sa maternity, under sila ng government kasi may PhilHealth sila. So yun nga, wala silang ultrasound. So paano nyo malalaman kung okay ang baby doon sa loob? Kung wala kayong ultrasound, dapat meron silang ultrasound. Para sa Turkey, doon hindi sila obsessed sa IE. Hindi para dito sa maternity na IE ay pasimula pa sa emergency, IE hanggang dumating ka sa labor room nila. Sige na lang IE. Nakaka-stress po lalo sa amin na mga anak na yung pakaramdaman ang sakit na nararamdaman mo, tapos yung atuba, yung harapan mo pa, sige pa nila, sige, check up. Okay lang sana kung isa pa nakadoktor, tapos isa na naman, kasi parang yung isa parang hindi pa siya sure, yung isa naman parang, yung alam mo yung kakalkalin talaga niya sa loob. Ganun ang yung pakaramdaman ang sakit na, diba sa lahat ng nanganganak, alam niyo naman niya na, pag inaay, sobrang sakit na talaga, kasi sabi nila na, ibaba mo yung yung wet foam mo para hindi ka naman relax kasi sobrang sakit, 'di ba? So ang hiling ko lang sana dapat mabago yung ganong way ninyo nagpapaanak, na pwersahan ninyo papaanakin, hindi yung dapat normal way lang. Hindi sige umiyak-miya, IE ng IE. Ang sakit na nga lang pakaramdam namin na manganak kami, tapos sige pa kayo IE ng IE, walang katapusan. Hanggang sa na lang, mga anak, dyan din yung pwersa, hindi yung panubigon mo, yung water mo i-break nila. So parang ang nangyari, hindi na normal way lahat. Sana din yun ng ating government na yung mga hospital na under ng government, dapat meron na kayong sariling ultrasound. Hindi na yung kailangan pa yung pasyente nyo pupunta pa doon. Dapat meron na kayo sa clinic pa lang, meron na kayo ultrasound. Kahit sa emergency, meron ng ultrasound. At least, easy na sa inyo makikita nyo si baby, hindi yung puros IE. So, yun po yung naging ko dito, experience ko sa panganak ko sa pang-apat. Talagang as in struggle and nervous and stress ang nangyari po. Hanggang pag anak ko, kasi nga, pag natapos din yun, pagtapos din yun, di ba, dinala naman ako doon sa kabila sa tawag doon kung pa sa recovery, pero siya sa recovery. Tumagal din ako ng 3 hours kasi nga yung blood pressure ko tumaas din. So sige nila, monitor. Thank you, para shout out sa iyo dyan, na salamat kasi nandyan ka, na talagang pinakalma mo ko dahil nga matake yung panic attack. Harap lang kasi trauma na nabigay nila sa panganganak. Kung hindi ko gusto palagi ay sakit ang pakiramdam mo dahil sa panganganak mo, diba? Yung pakiramdam mo, tapos yung pakiramdam mo, sige pa sila na yung panic attack ko. Sana mabago yung ganong way nila pagpapanak, hindi yung persahan. Kasi yung pakiramdam mo safety ka, yung feeling mo ay relax lang ako nito mga anak, kasi nasa tamang kamay ka, pero yung feeling mo na lagi kang hindi naman siguro yung required naman, di ba? Na laging yun lang yung ko, tinadaing ko na sana i-minimize nila yung pag-IE ng ganun. Na high-tech na tayo ngayon, dapat meron na rin kayo mga ganung mga aparato na hindi kailangan sigitin ng IE. So yun nga, struggle talaga yung panganak ko. Hindi po hindi relax, hindi enjoy, struggle, nervous ang nangyari kasi nga sa ginawa nila. So yun lang, share ko lang to kasi hindi lang naman para sa akin. Kahit nasabi mo pang ang dami ng
ang dami mo na anak, mag-inarte ka pa rin. Kasi paano din yung sa mga new mommies pa lang na mapupunta sa inyo, tapos yun yung gagawin nyo, sige lang, IE. Ang sakit kaya, no? Sana iwasan din natin yung ganun. Dapat meron na tayong high-tech na mga ultrasound na makikita na hindi na kailangan natin persahin at paputukin yung mga, yung panubigon o yung water niya. Ay, at least thanks God pa rin, safety ako ng anak. At walang complication si Sabrina. Isa rin yun sa, din yung, tapos ko panganak na siya, no, hindi siya agad nakadiretso, nakadidi sa akin. Bale, pagka kinabukasan na kasi, nagkaroon siya parang, parang, nagkaroon siya ng plema dito. Tapos, dinala na siya dun sa mga baby. So, katas, ang isa rin problema, wala rin silang bassinet o yung higaan sa baby. So, yung baby talaga, nakahiga siya with sa mother. Ang problema ko rin, yung higaan namin, wala siyang metal sa side by side. So, ang ginawa na lang nila, binigyan ako ng maraming kumot. So, nilagyan yun dito para in case na makatulog tayo, yung baby hindi malaglag. Kasi nga, maliit lang naman yung higaan. Tapos, yung baby pa, siyempre may chance na makatulog tayo, siyempre galit sa panganak. Pagod yung katawan natin, kailangan natin mag-rest. So, yun lang, nilagyan lang ng kumot na makapal yung kilid para in case makatulog ako, hindi malaglag si baby. Kasi yung kilid ko rin, wala rin bakal. Pali natulog ako, nakatakilid. So, yun nga, kailangan din mag-ingat para hindi ka maglaglag. So, yun lang, na-share ko lang sa inyo kung yung panganak na struggle is real. And ang binigyan na sa akin nervyos at phobia at trauma sa mga pinagagawa nila. Ay, thank you at thank you Lord for my safety delivery. At sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and like the button and hit the bell para lagi po kayong update. So ngayon is na kami, nanganak ko 21, 22, 23, 24, 25, 26. So we are 5 days na. Ngayon lang ako nakagawa ng video kasi nga hanggang ngayon pa rin ako ng yung blood pressure ko, tumataas pa rin siya. Minsan nare-reach ko na ng 150, 160, over 100, gano'n, over 90. Pero po ko, low blood, tapos yun nga, hindi ko alam anong nangyari, bakit ako naging high blood. So, yun lang, shares my journey. Bye!